isang naglalagablab na hapon. Hindi ko alam, kanina pinapanood ko kayo, sabi ko, at parang ako lang yata may hawak ng panyo. No? Ano kasi ako, parang akong radiator. Talagang pawisin, initin. Mas marami pang ilaw. Ngunit, datapwat kung ano man ang init ng hapon na to, ganon din kainit ang pag-aaralan natin sa hapon na ito. Pinamagatan nga nating bukas palad at mapagpala. Bukas palad at mapagpala. Patuloy po tayo sa ating pag-aaral sa Mateo 20, talata 1 hanggang 16. Maaari po ba kayong anyayahan lahat? Tayo po ay magsitayo. Bumabasa po ako sa versyon ng Magandang Balita. Kung ano man po ang inyong versyon, sundan po na lamang ninyo ako at maaari nyong sundan kung ano ang nakalagay sa ating PowerPoint. Mateo 20, talata 1 hanggang 16. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-aalas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon at ganon din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala pa ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Nang gumabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo na sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tag-iisang salaping pilak. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kami nagtrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, pinupuri ka namin dahil tunay kayo ay tapat. Kayo ay mapagpala at kayo ay mahabagin. Maraming salamat muli sa araw na ito, sa hapon na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami ay makapagsamba po sa inyo. Aming dasalin, Panginoon, na sa pag-aaral namin ngayong hapon na ito, muli, hinihiling namin na buksan ninyo ang aming mata, isipan at puso na ang aming pong maintindihan. Amin pong maisabuhay ang katuruan at katotohanan sa inyong banal na kasulatan. Panginoon, aming idinarasal na sa hapon na ito, sa katotohanang matututunan po namin, sa inyong pagpapala, maibahagi namin ito sa ibang tao.
Naway ako'y maging tapat lamang sa iyong banal na salita. Ang lahat ng ito'y dinarasal namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Magsiupo po tayong lahat. Nais kong batiin ang lahat ng mga nanay, ang lahat ng mga dakilang ina sa lugar na ito. At dahil ako nakatayo dito, babatiin ko na ang nanay ko. Kung wala po siya, dahil sa pagpapala ng Panginoong Diyos, wala rin po ako dito. Sayang, wala naman yung misis ko na ina ng anak ko dahil kanina nagsamba na sila. Tunay, tayo ay magpuri sa Panginoong Diyos para sa mga nanay na nandirito ngayong hapon. Okay, tayo ay magtungo sa susunod nating pag-aaralan. Ito ang talinhagang medyo may kahabaan. Ito ang talinhagang ukol sa manggagawa at may-ari ng ubasan. Ang talinhaga pong ito ay makikita po lamang ninyo sa libro ng Mateo. Itong talinhagang ito ay itinuro ng Panginoong Hesukristo matapos pong magtanong sa kanya ni Apostol Pedro na napag-aralan natin itong nakaraang mga linggo sa talata 27, Kabanata 19. Ano sinabi at tinanong ni Apostol Pedro sa talata 27. Nagsalita naman si Pedro, "Tingnan po ninyo, iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Ano po naman ang para sa amin?" Ito po, mga kapatid, ang katanungan ni Apostol Pedro. Si Pedro na nagkakatawan na spokesman ng mga disipulo ay nais na malaman kung ano naman ang gantimpala nila, ano naman ang para sa kanila. Dahil nga lahat ay kanilang iniwan, para si Jesus ay kanilang masundan. Kaya't kahit ganoon katindi ang katanungan ni Pedro, sa grasya ng Panginoong Jesus ay sinagot pa din ang matinding tanong ng mga disipulo. Okay, ano ang sinabi ng Panginoong Hesukristo sa tanong ni Pedro? Verse 28, sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, kapag naghahari na ang anak ng tao sa kanyang trono ng kaluwalhatiang sa bagong daigdig, kayong sumunod sa akin ay uupo din sa 12 trono upang mamuno sa 12 lipi ng Israel. Kapag iniwan ni numan ang kanyang tahanan, mga kapatid na lalaki at babae, ama, ina, mga anak, o mga lupain, alang-alang sa akin ay tatanggap siya ng 100 ibayo at pagkakalooban siya ng buhay na walang hanggan." Ito po ang sinagot ng Panginoong Hesukristo sa matinding katanungan ni Apostol Pedro. At matapos ngang sinabi ito, nang sinabi ito ng Panginoong Hesukristo, malaki ang posibilidad na si Pedro at ang mga ibang disipulo ay iisipin nila, wow, special kami. Wow, ano mangyayari sa kanila dahil sila ang mumumuno sa lipi ng mga paghuhusga sa mga tao ng Israel. Ano ang mangyayari sa kanila? Magiging mayabang sila. Dahil sila ang tinatawag na 12. Kaya nga ito ang dahilan. Matapos sabihin ng Panginoong Hesus yun, ano ang sinabi ng Panginoong Hesus? Ngunit, maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Okay, isang pagbabalik-aral lamang po itong nakaraang linggo. Ipinaliwanag po ni Pastor George kung ano po ang ibig sabihin ng saliwagkain na ito, na ang maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Ano po ibig sabihin nito sa mga tunay na Kristiyano? Ang mga tunay na Kristiyano ay magtatapos ng pantay-pantay. Walang lalamang, walang mahuhuli. Kumbaga sa isang karera, pagdating sa finish line, ang ending ng mga Kristiyano ay pantay-pantay. In God's kingdom, everyone will receive the same eternal life. Ito po ang ibig sabihin ng saliwikain na ito. Maraming nauuna na magiging huli at maraming nahuhuli na mauuna. Okay,
At para ipaliwanag ng malinaw ang sinabi at itinuro ng Panginoong Hesukristo, nagpatuloy ang Panginoong Hesus sa talinhagang pinag-aaralan natin itong hapon na ito. Matapos niyang sabihin iyon, ngayon naman ay ituturo niya ang talinhaga ng mga trabahador sa ubasan. Talata 1, ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Okay, ang kaharian ng langit. Muli, ang tinutukoy po dito ng sinabi ng Panginoong Hesukristo, ang kaharian ng langit ay ang sakop ng kapangyarihan ng Panginoong Diyos nating Ama sa kalangitan. This talks about God's rule both in heaven and on earth. Itinuturo po ng Panginoong Hesus na ang kaharian ng langit ay tulad ng isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Okay, magkaroon po tayo ng kaunting pag-aaral ukol sa agrikultura sa Israel sa lugar ng Palestino. Let's have a little agricultural background. Sa mga patag, alam niyo ho sa English yung patag, mga plain. Okay? Sa mga patag at mga lambak, alam niyo ho ba yung lambak? Yung mga valley. Sa mga patag at mga lambak po ng Israel, in the plains and valleys of Israel, na katulad ng Valley of Megiddo. Ano pa ho? Jordan Valley. Sa mga patag at lambak na iyan, ang halamang itinatanim po nila ay mga butil. Maaaring butil ng trigo, maaaring butil ng mais. Yan ho ang mga itinatanim sa mga patag na iyan, sa mga lambak na iyan. Ngunit, sa lugar ng bundukan, sa mga lugar na bulubundukin, ang tanim nila ay mga tinatawag nilang mga vineyard, mga ubasan. Popular po sa kanila ang mga ubasan sa mga kanilang kabundukan. Ngunit, ang pagtatanim ng ubasan ay hindi madali ang paraan. Bakit kamo? Ang mga bundok nila ay punong-puno ng mga bato. Ang mga bundok nila ay punong-puno ng mga bato. Sabi nga ng isang komentaryo na aking nabasa, na aking ding napakinggan. The rabbis used to say that when God dumped the rocks on earth, He dumped them most in Israel. Talagang yung mga bundok nila, bato, bato, bato talaga. At para makapagtanim sila, kailangan nilang alisin ang mga bato na nasa lupa nito. Dahil kung magtatanim sila na puro bato, hindi po fertile yung mga lupa na ito. Ngunit, sa pagtatanggal nila ng mga bato na ito, may pakinabang din ang mga bato na ito. Dahil ang mga batong ito ang ginagamit nila panggawa ng mga parang hagdan sa gilid ng kabundukan. Anong sinasabi natin dito? Pamilyar ho kayo sa Banawe Rice Terraces, di ba? Pag tiningnan nyo yon, pag nakita ninyo yon, yung gilid ng bundok na iyon ay parang hagdan. Ginagawang parang hagdan po yun dahil nga yung mga bundok doon ay masyadong matarik. Para matamnan at madaling lakaran, ginagawa nilang parang hagdan. At yun po ang ginagawa sa mga bato dito sa mga bundok sa Palestino. Ginagawa nilang parang terraces, parang hagdan. At kapag nagawa na nila ang mga parang hagdan na ito, doon pa lang sila makakapagtanim ng mga ubas nila. Kaya nga sa tinatawag nilang spring. Pag spring na sa kanila, ano ginagawa nila? Hinahanda nila yung lupa na tatamnan. Dahil sa panahon na iyan, doon nararapat magtanim ng ubas during spring. At pag dumating yung tinatawag nilang tag-init, summer po sa atin, yan ay kanilang binabalik-balikan para alagaan at tanggalan ng mga dahon at ng parte ng halaman. Sa English, tinatawag dyan yung pruning. At pagdating naman ng Setyembre, ito ang panahon ng pag-aani sa mga ubasan. Ang buwan ng Setyembre ang harvest time. Dahil bakit September ang harvest time? Pagdating ng Oktubre, tag-ulan na po sa kanila.
At kapag tag-ulan na po, ang mga ubas na hindi na harvest, na hindi nakuha, ano nangyayari? Nasisira dahil sa ulan. Kaya pagdating ng Setyembre, kailangan ay harvest time na. September was a very, very important month. Ito po ang konteksto ng pag-uumpisa, pagpapatakbo ng isang ubusan sa lugar ng Palestino. Napakaraming trabaho ang kinakailangang gawin. At dahil napakaraming trabaho, napakarami ding tao ang kinakailangan. They really needed lots of manpower. Okay, kanina konteksto ng pagtatanim sa ubasan. Ngayon, tingnan natin ang konteksto ng mga trabahador na ginagamit sa pagtatanim sa ubasan. Noong panahon ng Panginoong Hesukristo, kapag mag-uumpisa at magtatanim na sila, ang may-ari ng ubasan ay pumupunta sa bayan, sa marketplace. Sa version ko ang sinabi palengke. Sa bayan, sa marketplace, sa palengke. Ano meron at ano ang ginagawa ng may-ari ng ubasan? Sa mga marketplace, sa mga merkado. Pagdating ng may-ari ng ubasan, sa mga tinatawag nilang marketplace, na merkado at palengke, makikita ninyo ang ano? Ang mga tao na naghaantay at naghahanap ng trabaho. Okay, sa marketplace nila, hindi lang nagbebenta ng kung ano-ano, ngunit marami ditong mga tao na nakatambay. Ang mga nakatambay na ito ay hindi para magkwentuhan, ngunit nandoon sila para magantay ng trabaho. Ang mga tawag sa trabahador na ito ay mga trabahador na arawan. Okay, ang mga trabahador na ito ay tinuturing na pinakamababang klase ng trabahador sa lugar ng Palestino. Sila po ang mga trabahador na tinutukoy sa talinhaga na ito. Kaya tiyak po ako, nang itinuro po ng Panginoong Hesukristo ang talinhagang ito, ay pihadong naiintindihan ito ng kanyang mga Hudyong disipulo. Pamilyar na pamilyar po ang mga Hudyo sa mga klase ng manggagawang ito. Ito po ang konteksto na sinasabi sa talinhaga na ito ukol sa mga trabahador na binabanggit dito. Okay. At ang isang normal na araw naman para sa isang trabahador ay ganito. Nag-uumpisa ang trabaho mula alas 6 ng umaga at nagtatapos ng alas 6 ng gabi. Mula 6 a.m. hanggang 6 p.m. Yun ang work hours ng mga arawan na trabahador na ito. Nung binabasa ko nga ito, ang tindi, no? Tayong Pilipino, pag sinabing 8 to 5, 9 to 5, 9 to 6, nagre-reklamo na, no? Ito, grabe, 6 a.m., 6 p.m. Pakinggan pa po ninyo. Kahit ganito po katindi ang trabaho ng mga trabahador na ito, kinakailangan po kasi talaga nilang magtrabaho. Muli, ang mga arawan na trabahador na ganito ay ang pinakamababang klase ng trabahador sa Palestino. These day laborers were unskilled. Hindi po sila skilled. Hindi po sila regular na naiempleyo. At para kumain ang mga trabahador na ito, kailangan nilang magtrabaho. No work, no pay. That was why these day laborers would wait. Doon sila sa merkado. Doon sila sa palengke. Nag-aantay ng isang tao na kukuha sa kanila na mag-i-employ para sila para sa araw na yon. They would wait for anyone who would want to hire them for at least during that day. Kaya yun ang konteksto na nangyayari sa mga trabahador na ganito. Life for them was not really very easy. It was very uncertain. If they didn't work, kung hindi sila magtrabaho, hindi sila kakain. At kung hindi sila kakain, hindi din kakain ang pamilya nila, hindi rin kakain ang mga anak nila. Isang trivia, alam ho ba ninyo, ang mga alipin, mas maayos pa sa mga day laborers na ito? Bakit? Ang mga alipin ay may regular na trabaho. Ang mga alipin ng panahon ng Panginoong Hesukristo, hindi lang may trabaho, mayroon ding regular na pagkain. Hindi lang para sa alipin, ngunit pati sa pamilya ng mga alipin. Kaya yung mga day laborers, kinoconsider nila
na mga poorest of the poor ng working class sa panahon ng Panginoong Hesukristo. At alam ninyo, ito pa, hindi pa tapos. Kung makakapagtrabaho sila, sobrang baba ng bayad nila. Sobrang baba ng sahod nila. Yun ho ang konteksto ng talinhaga na ito. Okay, yan po mga kapatid, ang background ng parable na ito. Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas ng maagang maaga upang humanap ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Kaya't nagtungo po ang may-ari ng ubasang ito sa merkado upang kumuha ng trabahador para sa ubasan nito. At nang may nakausap na siya, talata 2, nang magkasundo na sila sa upa ng isang salabing pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Kaya't ang may-ari ng ubasang ito ay nag-implyo na ng mga trabahador sa ubasan niya. At ang napagkasunduan nila ay isa pilak. Sa English, ang ginamit, isang denarius. Okay? Isang pilak o isang denarius. Mga kapatid, ang isang pilak o ang isang denarius ay makatarungang bayad para sa isang trabahador na arawan. Ang isang denarius, ang isang pilak ay makatarungang bayad. Bakit? A denarius for a day was a very fair pay. A denarius for a day ay ang bayad sa isang Roman soldier for a day. Okay, maganda ang sweldo ng mga Roman soldier. At ang bayad sa isang sundalong Romano, isang denarius, isang pilak sa isang araw. So a denarius for a day was a fair pay for these day laborers. Hindi ho normal na yung mga arawan na trabahador ay makakatanggap ng ganitong sahod. Kaya nga't makikita kaagad natin sa talinhagang ito, ang may-ari ng ubasan na ito ay ano? Mabait. Siya ay fair. Siya ay maayos ang puso. This landowner was quite fair with the way he treats and pays his day laborers. Okay, on a side note, isa pa ho, yung isang denaryo sa isang araw, yung isang pilak sa isang araw, meets the needs of the laborer for the day and his family. Kung ano ang pangangailangan sa araw na iyon, it completely meets the need of the laborer together with his family. The denarius would feed the laborer and his family. Kaya nga't yung pilak na isa, yung denarius for a day was really, really okay. Kaya't matapos nilang mapagkasunduan ng kanilang kabayaran, sila ay pinapunta na sa kanyang ubasan. Kaya't ano po ang nangyari matapos ang bahagi ng talinhagang ito? Talata 3. Lumabas siyang muli nang mag-alas 9 ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. The landowner again goes out. So pagkatapos niyang i-hire yung mga unang tinawag niya, the landowner again goes out sa marketplace, sa merkado, sa palengke. At anong oras na? Ano sinabi dito? Mag-aalas 9. 9 o'clock na in the morning. Anong oras ulit nag-uumpisa ang trabaho? Alas 6. So most likely, hinire yung una between that time, mga 6 siguro. Itong ikalawang labas niya, 9 o'clock na ng umaga. Malaking bahagi na ng araw ang lumampas. At itong may-ari ng ubasan na ito ay lumabas pa rin. The landowner at 9 in the morning goes out to hire additional laborers. At ano ginawa niya? Sinabi niya sa kanila, pumunta din kayo at magtrabaho sa aking ubasan. At bibigyan ko kayo ng karampatang upa. These laborers who were hired at 9 in the morning, pansinin ninyo, walang sinabi kung magkano ibabayad sa kanila. Napansin ho ninyo? Ano lamang ho ang sinabi? Sila ay bibigyan ng karampatang upa. Okay. Walang sinabi kung magkano. Pansinin din po ninyo ito. Nakita nyo ba na yung mga kinuhang mga tao na trabahador na ito nagreklamo dito? Hindi po. Lumalabas na pinagkakatiwalaan nila
ang pagkatao nitong may-ari ng ubasan na ito. Dahil sinabi lang ng may-ari ng ubasan na ito, bibigyan ko kayo ng karampatang upa. So from 9 o'clock, di ba? Siya ay kumuha ng mga bago niyang tauhan. Pagdating sa talata 5, at pumunta nga sila. Umalis na yung hinire ng 9 o'clock. Lumabas na naman siya ng mag-aalas 12 ng tanghali at ng mag-aalas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Ngayon, from the first batch to the second batch, 9 o'clock, lumabas ulit ang may-ari ng ubasan na ito. Ano oras? Alas 12. At alas 3 ng hapon. Hindi lang significant part of the day ang lumampas. Yung alas 12, kalahating araw na ang lumampas. Lalong-lalo na yung alas 3 ng hapon. 3/4 of the day, lumampas na. At ganoon muli ang ginawa ng may-ari ng ubasan na ito. Ganoon ang ginawa niya, hinire niya sila at pinadala para magtrabaho sa ubasan niya. Okay, so ano nangyari pagkatapos ng alas 12? Ano nangyari pagkatapos ng alas 3? Talata 6. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, 5 p.m., siya'y lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito sa buong maghapon? Now, mga kapatid, alas 5 na ng hapon. Ano oras nagtatapos ang trabaho sa araw? Alas 6. Okay. When the work was about to end, when it was about to close, again, itong may-ari ng ubasan na ito ay nakakita pa ng muli ng ibang tao. At sinabi ng may-ari ng ubasan na ito, bakit sila tatayo-tayo lang sa merkado? Dahil ba tamad yung mga tauhan na ito? Tingnan ho ninyo ang sagot ng mga tao na ito. Talata 7. Kasi po'y walang magbigay sa amin ng trabaho, sagot nila. Kaya't sinabi niya, kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Mga kapatid, ang mga tao na naiwan dito ay hindi mga tamad. Dahil kung tamad sila, wala sila sa merkado. Di ba? Nakatambay siguro sila saan? Doon sa sari-sari store sa kanto. Hindi, wala. Walang sari-sari store nun, ha? Hindi ho tamad ang mga tao na ito. Nandoon sila dahil ang tugon nila kasi po walang magbigay sa amin ng trabaho. Ito ang sagot nila. So, nung sinabi nila ito sa may-ari ng ubasan na ito, anong sinabi ng may-ari? Ano sinabi sa kanila? Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho sa aking ubasan. Mga kapatid, ang papansinin natin dito ay ang may-ari ng ubasan na ito. Ang talinhagang ito, ang nagsisimbolo sa may-ari ng ubasan na ito ay ang Diyos Amang makapangyarihan. Ano pinapakita sa talinhaga na ito? Ano ginawa ng Diyos Ama? Maaga pa, lumabas na siya. Maaga pa, lumabas na siya. Humanap ng tauhan niya sa merkado. Alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, alas 5. Ano ang makikita natin na katotohanan dito? Ito ho ang unang prinsipyo. Walang tigil at walang humpay ang pagtawag ng kaligtasan ng Panginoong Diyos nating makapangyarihan. Ulitin ko po. Walang tigil at walang humpay ang pagtawag ng kaligtasan ng Panginoong Diyos nating makapangyarihan. Sinabi ko nga kaninang umaga sa CCF Parañaque, wala pong nangyayari sa buhay natin ngayon na tsamba. Nothing happens by chance, luck, or coincidence. From eternity past, mga kapatid, sinadya ng Diyos na ngayong hapon, kayo ang nakaupo po dito. Bakit ko po sinasabi ito? Sa paanong paraan ka kaya tinatawag ng Panginoong Diyos po ngayon? Sa paanong paraan ka kaya tinatawag ng Panginoong Diyos ngayon? Siguro sasabihin mo, ay kasi nandito lang ako, kasi hinatak lang ng nanay ko. Nandito lang ako kasi nakakaya naman sa barkada ko, kaya kailangan samahan ko rito. Nakakaya naman. Kasi yung kapitbahay ko, 20 beses na akong iniimbitahan. Ngayon lang ako sumama. Ngayon lang ako nag-oo. Mga kapatid, hindi po yan
tsamba, hindi yan aksidente. Tinatawag po tayo patuloy ng Panginoong Diyos. At ang konteksto na ito, ang sinasabing tawag dito ay tawag ng kaligtasan. Ano ho ba yung tawag ng kaligtasan? Lahat tayong tao ay makakasalanan. Tayo ay makasalanan. Na may karampatang kaparusahan. Ano ang kaparusahan? Walang iba kundi kamatayan. Sa sarili po nating lakas, hindi po natin maliligtas ang sarili natin. Ngunit sa pagpapala ng Diyos, ang Panginoong Diyos mismo ang nagkatawang tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. At anong ginawa ng Panginoong Hesukristo? Siya mismo ang nagbayad ng kaparusahan na dapat para sa ating mga makakasalanan. Namatay siya, inilibing, at nabuhay pagkatapos po ng 3 araw. Ang tanong mga kapatid, tinanggap niyo na ba talaga ang Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas ninyo? Hindi ko alam kung ilang beses na kayong tinatawag ng Panginoong Diyos. Iba-ibang klase ho ang pagtawag ng Panginoong Diyos. Maari lang po ba ako magbigay ng ilang halimbawa? Ang pagtawag ng problema. Ang pagtawag ng pagbibigay ng isang sakit. Ang pagtawag sa pamamagitan ng isang kapamilya. Ang pagtawag, pagbibigay ng isang kaopisina. God is continuously calling us to salvation. Tinatawag niya tayo. Ang tanong, ano na ang naging tugon natin sa tawag ng kaligtasan para sa atin? Ano na ang naging tugon natin sa tawag ng kaligtasan para sa atin? Ano ang maaaring ipagdasal natin? Ano ang maaaring ipagdasal natin? Ngayong hapon na ito, kung hindi pa si Kristo ang tunay na tagapagligtas mo, ano ang maipagdarasal natin na tunay na tanggapin natin siya? Na tunay na makamtan natin ang kaligtasan na ibinibigay niya? Alam po ninyo mga kapatid, kung hindi natin tatanggapin na makasalanan tayo, na lahat tayo papunta sa impyerno, na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin, hindi natin tatanggapin ang Panginoong Hesukristo. Paulit-ulit sigurado sinasabi sa inyo to sa mga Bible study ninyo, sila Pastor EJ, Pastor George, no? Sila Pastor Joby, paulit-ulit na sinasabi ang magandang balita. Ang tanong, talaga bang naniniwala tayo na makasalanan tayo na papunta tayo sa impyerno? Mga kapatid, walang tigil at walang humpay ang pagtawag ng kaligtasan ng Panginoong Diyos nating makapangyarihan. Pagpatuloy na ho natin ang ikalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang pagtawag, ang ikalawang bahagi ay ang pagpapala. Talata 8. Nang gumabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Kaya't nang gumabi na, nang matapos na ang oras ng pagtatrabaho mula 6 a.m. hanggang 6 p.m., inutusan ng may-ari ng ubasan ang kanyang katiwala na tawagin ang mga trabahador upang sila ay mabayaran. Ngunit, ang unang tatawagin niya ay ang huling grupo ng manggagawa. Ang huling tatawagin naman din niya ay ang unang grupo ng manggagawa. Okay. Alam po ba ninyo, itong bahagi ng talinhaga na ito ay sobrang naiintindihan ng mga Hudyo. Bakit kamo? Kung inyong babalikan sa libro ng Deuteronomio, Kabanata 24, talata 14 hanggang 15. Ito ho ang sinasabi dito. Huwag ninyong ipagkakait ang kaukulang bayad sa inyong mahihirap at nangangailangang manggagawa. Maging siya may kapwa Israelita o dayuhan o nakikipamayan sa inyo. Bago lumubog ang araw, ibigay na ninyo sa kanya ang sweldo niya para sa maghapon sapagkat iyon lamang ang inaasahan niya sa buhay. Kapag hindi nyo ibinigay agad at dumaing siya kay Yahweh,
iyon ay pananagutan ninyo. Pinapakita dito sa libro ng Deuteronomio, ipinapakita ng Panginoong Diyos sa talata na ito ang kanyang pagmamahal sa kanyang pagmamalasakit sa mga tauhang arawan ang bayaran. Sinasabi ng talatang ito na ang manggagawang ganito ay kailangan bayaran kaagad. Siya ay dapat bayaran mismo sa araw ng kanyang pinagtrabahuhan. The Lord God says that the day laborer is to be paid the day he works, not the day after he works, more so not days after he works. The day laborer should be paid the day he actually works. Bakit? Dahil kung hindi siya mababayaran, wala siyang pambiling pagkain para sa kanya at sa pamilya niya. At dahil po dito sa libro ng Deuteronomio, pati rin sa libro ng Levitico, tiyak po ako nang ito ay ituro ng Panginoong Hesukristo ay intinding-intindi ito ng kanyang mga disipulo na Hudyo. Dahil nga nakasulat ito sa libro ng Deuteronomio. Kaya't matapos po nito, ano po ang nangyari? Talata 9. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng tig-isang salaping pilak. Nang tinawag ng katiwala, tinawag ng foreman, yung mga nag-umpisa ng alas 5 ng hapon, the foreman pays them 1 denarius each. Isang pilak. Kahit isang oras ang naging trabaho nila, sila yung huling mga tinawag, binayaran sila ng isang pilak ng 1 denarius. At ano pa ho ang nangyari? Talata 10, nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa ay binayaran din ng tig-isang salaping pilak. Kaya't matapos mabayaran ng foreman, ng katiwala, ng may-ari ng ubasan, ang mga trabahador na arawan na nag-umpisa ng alas 5, nag-umpisa ng alas 3, nag-umpisa ng alas 12, nag-umpisa ng alas 9, pagkatapos bayaran ang mga iyon, sino ang mga dumating? Ang mga trabahador na nag-umpisa ng pinakaumaga ay dumating na. At nagkaroon sila ng conclusion. Di ba? Ano ang naging conclusion kaya nila? Wow! Sila isang pilak, 1 denarius. Nag-umpisa yung mga yon alas 5. Tayo nag-umpisa alas 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hours. Wow! 12 pilak siguro bayad sa atin. O siguro ang bayad sa atin ay 12 denarius. Yun ho ba ang nangyari? Ano ang nangyari sa kanilang pag-aakala? Ngunit alam po ninyo, mali ang kanilang pag-aakala. Dahil nang sumahod sila, sila din ay nakakuha ng isang pilak. Sila ay nakakuha ng 1 denarius na katulad ng ibang kasama. All those who were hired received the same pay, a denarius, 1 pilak. Talata 11, nang magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Kaya't dahil nga dito, ang mga unang nagtrabaho ay nagsireklamo. Nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan na ito. Ano sinabi nila? Verse 12. Sinabi nila, 1 oras lamang gumawa ang mga huling dumating. Samantalang maghapon kami nagtatrabaho at nagtitiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit naman pinagpare-pareho ninyo ang aming upa? Ang mga unang trabahador na arawan ay sinabi ang dahilan ng kanilang reklamo. Ang sabi nga nila, bakit pinarehas sa kanila ang huling mga dumating? Datapwat sila ay nagtrabaho maghapon at yung mga yon ay 1 oras lamang nagtrabaho. Kami, 12 hours sa init ng araw. Alam mo ba ninyo, yung init ng araw sa Palestino, mas matindi pa sa init ng araw natin dito. Kung ako pinapawisan kanina, yung init dito, grabe po. Hindi lang basta init. Yung init ng araw, may hangin. Siguro isipin niyo yung hangin. Okay, at least may hangin. Hindi. Yung hangin parang microwave. Yung buga ng hangin, may init na kasama. Di nila matanggap na sila ay kapareho sa mga tao na huli naman nag-umpisa ng trabaho. Kaya't sila ay nagreklamo. Talata 13. Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, Kaibigan,
Hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kinausap ng may-ari ng ubasan ang isa sa mga nagreklamo. Yung sinabi niya, kaibigan. Okay, pag tinignan niyo yung salitang Greko nito, okay, ang bagong tipan ay nakasulat sa salitang Greko. Ang lumang tipan nakasulat sa salitang Hebreo. Sa salitang Greko, yung kaibigan ay hetairos. Bakit ko sinasabi ito? Yung hetairos, ang ibig sabihin niyan, kaibigan, yes, pero ang ibig sabihin niyan din na isa ay fella. Ano yung fella sa English? Sa lingwahe natin parang ganito, pare. Yeah? Pare. Kumbaga, ito ay isang gentle rebuke dun sa mga nagrereklamo. Isang maayos na pagtuturo, isang maayos na pagtatama. Parang bang ganito, kaibigan, pare, hindi kita dinadaya. Okay? Pare, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Talata 14, kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Mga kapatid, tinanong ng may-ari ng ubasan sa mga unang nagtrabaho sa ubasan kung bakit sila naaapektuhan. Kung nais din niya ba silang bayaran na katulad nila, kapareho nila, ay ano ba ito para sa kanila? Ang mga huling tinawag niya para sa ubasan niya ay babayaran niya kapareho nila. Siya ay patuloy na nagpaliwanag. Verse 15. Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Sinabi ng may-ari ng ubasan na wala ba siyang karapatan na gawin ang kanyang napagdesisyonan, na gawin ang kanyang maibigan, dahil unang-una naman, ito ay kanyang sariling taniman, ito ay pag-aari niya, ito ay sarili niyang pera. At sa ginawa niya ay wala naman siyang nilabag na batas, wala siyang nilabag sa napagdesisyonan niya. Bakit? The reason for the landowner's generosity was because he wanted to be generous. Nais niyang maging bukas palad sa ibang tao. He wanted to be generous. His generosity was not dependent on anyone else. No, it was not. Besides the fact that he paid what he promised. Tama po ba? Binayaran niya kung ano ang sinabi niya. Isang pilak, isang denarius ang napag-usapan nila. Kaya, he was not violating anything. Mga kapatid, ang ginawa ng may-ari ng anihan ay isang pagpapala. Ang ginawa ng may-ari ng ubasan ay isang pagpapala. Ito ay dahil sa kanyang awa. This was not an act of injustice. Hindi po ito isang gawaing walang katarungan. This was an act of grace, an act of mercy. Hindi po ito injustice. Ang may-ari ng ubasan na ito ay nagsisimbolo na sino? Ang Diyos Amang nasa langit. Ang mga manggagawa sa anihan ay nagsisimbolo sa mga Kristiyano. Ang katiwalang binabanggit dito ay nagsisimbolo sa Panginoong Hesukristo. Kung papansinin ninyo, di ba nung tinawag nung may-ari ng ubasan yung kanyang foreman, yung kanyang katiwala, sinabi niya, bayaran mo sila. Nakita mo ba nagtanong yung katiwala, boss, magkano ibabayad natin doon sa 5:00? Di ba hindi nagtanong? Bakit? Dahil alam nila, dahil pareho sila. Mga kapatid, pakinggan natin mabuti ito. Dahil mismong ako, nung pinag-aaralan ko to, nung ginagawa ko to, sabi ko doon sa kasama ko, Brother JC, sobrang tindi ng turo dito. Sobrang tindi. Ang tunay na problema ay mismong binanggit at ipinakita sa kanila. Ipinakita at binanggit ng may-ari ng ubasan, ang may-ari ng taniman. Ano sinabi niya? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? Yung parte ng kayo ba'y nainggit sa English is your I envious because I'm generous.
Ito po ang tunay na problema. Hindi dahil walang hustisya, ngunit naiinggit sila sa pagiging bukas palad ng may-ari sa ibang manggagawa. God's grace, God's goodness and mercy produced jealousy, it produced envy. Muli, ang ginawa ng may-ari ng ubasan na ito was not an act of injustice. It was an act of grace and mercy by God Himself. God's grace and mercy are given abundantly upon those whom He chooses to give it. Sa libro ng Taga-Roma, Kabanata 9, sapagkat ganito ang sinabi kay Moises, mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Maliwanag kung gayon na ang pasya ng Diyos ay nababatay sa kanyang habag at hindi sa kagustuhan o pagsisikap ng tao. Itong pagtuturo po na ito ay isang pagtatama sa puso ng kanyang mga disipulo. Mga disipulo noon at mga disipulo ngayon. Kung tatanungin ko po kayo, ano po kaya ang mararamdaman mo kung makita mo ang isang tao na sa tingin mo, sa sarili mong tingin, ay ubod ng sama kumpara sa iyo? At biglang nakita mo, tinanggap ang Panginoong Hesukristo. Ikaw ba ay magrereklamo? Isipin ninyo. Kasi tayong tao, ang tingin natin sa sarili natin, lalo na mga Kristiyano, akala natin tayo banal. Di ba? Pag tinamo, kahit ng Bible study, grabe yan. Grabe bibig yan. Tinamo yan, uy, nag-worship. Ay, naku, pakitang tao lang yan. Ay, sumasama sa grupo natin. Wag nga. Kakahiya. At baka sabihin ng kapitbahay natin. Ganun ba tayo? Ang tingin natin, kakaiba tayo. Itong pagtuturo po na ito ay sa pagtatama sa puso ng kanyang mga disipulo. Kaya nga't mga kapatid, we are all the same in God's eyes. Would you agree? We are all sinners. Lahat tayong makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan. Huwag nating iisipin na tayo ay mas banal sa katabi natin. Pero huwag niyong gagawin yung katabi niyo, ha? Okay? We are not holier than anyone. All of us are sinners in God's eyes. We are sinners saved only by His generous grace. Wala hong lamang sa atin. Pare-pareho po tayo na makasalanan na papunta sa impyerno bago sa Panginoong Hesukristo. Christ was saying like this in this parable. Whenever we go through situations like that, di ba? Yung mga sitwasyon, naiisipin natin, we deserve better. Yeah? We deserve better. That's not the Lord's problem. That's our problem. Ano ibig sabihin natin dito? Siguro sasabihin nyo dito, pero Brother Rico, gusto ko lang naman kung ano yung fair, di ba? Ano yung tapat? I just want what is fair. Di ba? Yung isa 12 hours eh. Yung isa 1 hour. Isang denarius. Isa, di ba dapat at least sana 5 denarius. Di ba? Yung ano. I just want what is fair. Kung ano ang makatarungan. Alam niyo mga kapatid, there's nothing wrong to be fair. Walang masama maging tapat. But you know what? If you say you want to be fair, this is fair for us. Ito ang tapat para sa atin. Kung Diyos ang gagawa talaga nito. Fair is what? Fair is hell for us. Yun ang tapat. Fair is hell for us. Yun ang dapat para sa atin. If God was not gracious to us, fair, impyerno ka, Rico. That's fair. Brothers and sisters, we are all sinful. Lahat tayo makasalanan. We have all fallen short of the glory of God. Lahat po tayo. Lahat po tayo. Ang malungkot kasi mga Kristiyano na katulad natin, pag tumingin ng iba,
Yun nga ang dahilan yata, kaya yung iba ayaw lumapit sa Panginoong Hesukristo dahil ang nakikita nila ay yung mga katulad natin. We are so judgmental, we are so hypercritical. But by God's grace, niligtas po niya tayo. Whether God calls someone early or God calls someone late in his life, ang kaligtasan natin, ang Diyos mapapupurihan. Siguro yung iba naman sa ating ganito, ano ang pagsasabuhay na ito? Lord, bakit ganoon? Parang, di ba nagsaserve ako sa'yo? Di ba, Lord, grabe, di ba? 15 years na akong nagsaserve sa'yo. Pero Lord, bakit ganito? Bakit siya last month lang naging Christian? Bakit ako ang daming problema? Bakit siya wala? Bigyan mo naman siya. Are we like that? Are we like that? Do we grumble? Do we complain? Mga kapatid, ang kaligtasan natin hindi base sa nagawa natin, ngunit ito ay base sa ginawa ng Panginoong Hesukristo natin. Our salvation is based on what God did and not what we have done. Pansinin nyo, the rest of the workers who received their wages didn't complain. Okay? Kahit yung 9 o'clock. Di ba? Yung 9 o'clock, pwede rin mag-complain dun sa alas 5 di ba? No. In the same way, we Christians, by God's grace, we should rejoice when others come to the Savior. Are you really happy when you see a person na talagang, wow, grabe. Grabe yung kasalanan, grabe talaga. Sa tingin natin, pare-pareho lang tayo, di ba? Don't you just rejoice? Aren't we just happy? Ang problema minsan, huhusgahan kagad natin. Look, if God gave us a chance, let's give sinners others also a chance. Talata 16. At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna, at ang nauuna ay mahuhuli. Pansinin niyo yun. Actually, yung ending ng chapter 19, at yung ending netong hanggang verse 16, parang dulot sa dulo. Book ends. Yung sinabi niya kanina sa chapter 19, verse 27, hindi ko maalala na. Ito verse 16, sinara dito ng Panginoong Hesukristo. The Lord Jesus closes his parable with the same proverb as he said earlier. The last will be first and the first last. Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. All Christians laboring today in God's vineyard has one thing in common. Ano yung common sa atin? We have a Savior, and that's Jesus Christ. Only by His grace did we come to repent of our sin. Alam ba ninyo yun? Ganito kasama tayong tao. On our own, we cannot even repent, if not by His grace. Naintindihan natin yun? On our own, kahit anong pilit mo, kung hindi binuksan ng Panginoong Diyos ang mata natin, hindi natin maiintindihan ang kaligtasan. It is only by His grace. All of us are sinners needing a Savior. Only by His grace do we truly come to repent of our sin. Kaya nga paulit-ulit na sinasabi dito, di ba, lumabas ang Diyos ng ganitong oras, ganitong oras. I don't know how many times nang lumabas ang Diyos para tawagin ka. Ako naalala ko sobrang daming beses. No? Sobrang daming beses. The Lord says, the last shall be first and the first last. The reward of eternal life will be given the same to all Christians. It's the same. Katulad ng mga disipulo noon, iniisip nila, wow, special kami. We're the 12, di ba? Sa atin din, siguro sabihin na, wow, CCF ako CCF. Sa Lucas 23, ano yung nangyari doon? Luke 23. The thief on the cross. Naalala niyo yun? The thief on the cross. This thief came to know only the Lord Jesus Christ on His deathbed, nung mamamatay na siya. And that same thief who came to know the Lord Jesus received the same eternal reward. The same. Kapareho ni Pedro. Kapareho ni Pedro yung tinanggap nung magnanakaw na iyon. Si Pedro, by tradition, paano namatay si Pedro? Ipinako ng pabaligtad.
Yung tinanggap ng thief on the cross, katulad ni Santiago. Katulad ng tinanggap ng Apostol Juan. Katulad ng tinanggap ni Apostol Pablo. Katulad ng tinatanggap natin na kaligtasan sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. By God's generous grace, which we truly don't deserve at all. No, we don't. Diba? Kasi isipin natin dito, grabe, bakit ganon? Look, pag tinignan mo yung konteksto, yung may-ari ng ubasan ang lumabas at tumawag. Kung hindi lumabas yung may-ari ng ubasan na iyon, hindi magkakatrabaho yung mga tao na iyon. The same thing with us. Ang problema natin, tawag ng tawag sa atin, ang dami nating excuse. Ang dami nating excuse. At dahil dyan, ito ang ikalawang prinsipyo. Ang mga tinatawag ng Diyos nating makapangyarihan ay bukas palad na binibigyan ng pagpapala ng kaligtasan. Ulitin ko po, ang mga tinatawag ng Diyos nating makapangyarihan ay bukas palad na binibigyan ng pagpapala ng kaligtasan. Mari ko po bang tanungin, sa paanong paraan naging negatibo ang mga reaksyon natin, ang mga tugon natin? Dahil sa mali nating pag-aakala na di makatarungan ang ginagawa ng Diyos nating mapagpala. Ulitin ko ho. Sa paanong paraan naging negatibo ang reaksyon natin, ang mga tugon natin? Dahil sa mali nating pag-aakala na di makatarungan ang ginagawa ng Diyos nating mapagpala. Ano sa tingin mo ang tunay na dahilan kung bakit minsan tayo ay ganito? Na ang tugon natin ay napaka-negatibo. Ano kaya ang dahilan? Kaya't ano sa tingin mo ang maipagdarasal natin upang tayo ay laging magtiwala sa mga ginagawa ng Diyos nating mapagpala? Sa ating pagtatapos, alam po ba ninyo the reason why most likely that most Christians grumble over our situation? Alam ho ninyo, malaki ang posibilidad. The reason why we Christians grumble more often than not of our situation is because we forget God's sovereignty. Nakakalimutan natin ang pagiging may kapangyarihan ng Panginoong Diyos sa lahat. God's sovereignty, that He is in control of everything. At kapag nakakalimutan na natin yan, we often forget that God is moving every second, every minute in our lives. At pag nakakalimutan natin dyan nag-uumpisa yung pagrereklamo natin. When we focus on ourselves. When we focus on ourselves, we lose our focus on God. That is why, sa pag-uwi natin, ngayong hapon, pag-uwi natin, ipagdasal natin, na huwag natin makalimutan na ang dapat ang tuon natin ay sa Panginoong Diyos. Hindi sa sarili natin, hindi sa mga gusto natin. Tayo po ay magdasal. Diyos amang makapangyarihan, tunay na pinupuri ka namin dahil kayo ay tapat. Kayo ay mapagpala. Lord, you are so faithful. You are so generous. You are so gracious. Hindi namin kayang intindihin, hindi namin kayang arukin. We cannot even understand, Lord, bakit grabe ang pagpapala ninyo sa amin. Grabe ang grace na ibinibigay niyo sa amin, lalo na sa aming mga Kristiyano. Kristiyano ang tawag namin sa sarili namin, ngunit patuloy pa rin ang pagiging makasalanan namin. Maraming salamat, Panginoon, dahil kayo ay mahabagin. Maraming salamat, Panginoon, na kami ay hinahayaan ninyo na makapagsamba sa hapon na ito. Aming dasal, Panginoon, na sa hapon na ito, alam namin sa sarili naming lakas, hindi namin kakayanin ang hindi maging negatibo, hindi maging mapanghusga ng ibang tao. Ang dasal namin, Panginoon, na sa inyong pagpapala, tulungan po ninyo kami. Huwag naming isipin na dahil kami ay mga Kristiyano, na lamang kami sa ibang tao. Lagi naming tandaan na kaya lang kami nandito dahil po sa pagpapala ninyo. Panginoon, sa aming pag-uwi, sa
sa mga natutunan namin sa hapon na ito, naway ito'y maging totoo para sa amin. Hindi lamang sa isip namin, ngunit makikita ito sa buhay po namin. At Panginoon, sa pagpapala ninyo, aming dinarasal ang patuloy na pag-iingat po ninyo, ang patuloy na paggagabay po ninyo. At ang lahat ng ito ay tinataas namin sa ngalan ng inyong anak, Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.